Paano kung sabihin ko sa'yo na posibleng maging ganito kalapot ang dugo mo kung mali at sobra-sobra ang pagkain mo ng mga fast food? Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board certified specialist. And for today, ang pag-uusapan natin ay yung mga epekto sa katawan ng pagkain ng fast food. So alam ko po, naintindihan ko na talagang naging parte na halos ng kultura natin ng pamilyang Pilipino, yung pagkain sa Jollibee, pagkain sa McDo, sabay-sabay tayo kumakain dyan. Usually after magsimba tuwing linggo, dadaan muna tayo sa Jollibee bago umuwi. Pero minsan kasi kapag napapasobra or pag mali yung pagkain natin ng mga fast food, may mga nangyayaring changes na po sa katawan natin na posibleng hindi natin napapansin. So for this video, hindi po para pigilan kayo sa pagkain ng mga fast food kasi masasarap talaga yung mga yan. Pero magsisilbing guide lang po ito para maging tama at balanse yung pagkain natin ng mga Jollibee. Aside sa mga epekto sa katawan, pag-uusapan din natin kung ano nga ba yung totoong laman ng mga fast food na yan? Ano yung mga hakbang na ginagawa ng ating government para manatiling healthy pa rin yung mga Pinoy? Tingin nyo po sa observation nyo, kamusta po yung health status ng mga kababayan natin related to pag-consume ng fast food? Nagbabago ba? Or may nalalagdagan ba mga sakit? Makikita natin sa data natin na over the years, tumataas rin yung bilang ng mga bata and matanda na medyo overweight, mataas yung timbang, or worse, Bakit nagkakaroon tayo ng cravings or bigla natin siya hinahanap tuwing gabi out of no reason? Bakit nagkakaroon ng ganun? At ano yung mga best practices or mga healthy alternatives sa mga fast food? So first, alamin muna natin kung ano nga ba yung totoong laman ng mga in-order mo sa Jollibee. So ito po, in-order ko dito yung pinakasikat. Isa sa mga pinakasikat. So, meron ako ditong, ito, sobrang maamoy ito sa bus. Yum Burger. Tapos, ito, sobrang sarap. Nakakabusog. Chicken Joy with spaghetti. At syempre, meron din tayong, dito mawawala. Sinasawsaw pa to sa ice cream. Fries. So, ni-research ko po kung ano talaga yung totoong laman ng mga pagkain na to. Ito po ay approximate lang, hindi po ito yung eksaktong amounts. So, kapag in-order natin tong tatlong to, kasi di ba minsan, nag-order tayo ng spaghetti, tapos may manok, minsan may burger, may fries, tapos may drinks pa yan. Ang na-consume na nating calories ay approximately nasa 1,600. And yung salt content or sodium content ng mga yan is approximately nasa 1,500. At alam niyo po ba na according sa WHO, ang limit natin ng calories per day ay up to 2,000 lang. At ang limit naman ng sodium natin per day, dapat less than 2,000 din. So kapag naubos ko tong mga to sa isang kainan, kunyari breakfast ko to or lunch, or brunch, kunyari brunch ko to, itong mga to. Kung naubos ko to sa isang kainan, ibig sabihin, almost 80 or 70% na ng calories yung nako-consume ko for that day. So yung for dinner ko, merienda ko, wala na akong matitirang kakainin. Kapag kumain pa ako ng dinner, sobra-sobra na yung calories ko. Also, yung salt content nito, kapag naubos ko to lahat, halos naubos ko na rin yung limit ng salt content ko for that day. So kung mapapansin nyo, parang maliit lang kasi siya, parang normal meal lang siya. Pero yung amount ng calories niya, sobrang taas. Nangyayari po yun kasi sobrang yung processing ng mga fast food talagang mataas masyado sa fat or sa mantika. Piniprito yan, naka-deep fry yan. Minsan may mga ano pa yan, may mga nilalagay pa silang mga oil na pampa-flavor bukod dun sa pagprito sa kanya. So pag nag-add up yan, talagang tataas po yung calories. And isa rin po yan sa dahilan kaya talagang malinamnam yung mga fast food. Ito, may naalala ko sa Mang Inasal. 'Di ba? Yung Mang Inasal, ihaw yan, 'di ba? Inasal yan. So pinapahiran niya ng onting oil pag niluluto na yung manok. Ngayon, umupo ka na ganyan ka na, nakapwesto ka ng ganyan, tapos may makikita kang parang ganito. Yung chicken oil. Sobrang sarap ng chicken oil. Minsan sinasabaw ko pa yan sa kanin ko. So, ang resulta, ang taas na naman ng calories. So, bukod sa calories tsaka sa sodium, iba rin po yung quality mismo ng pagkain sa mga fast food. So, pag sinabi natin quality, yung kalidad ng pagkain, ikumpara natin sa nabibili sa mga palengke. Kunyari, bumili ako sa palengke ng manok na talagang bagong katay lang, bagong hiwa lang, 1 kilo. Pak! Inuwi ko. Tapos niluto ko siya, ginawa ko siyang tinola. Ngayon, ikumpara ko sa fried chicken ng McDo. So, ito yung chicken tinola na niluto ko, tapos ito yung chicken sa McDo. Ang pinagkaiba sa kalidad ng protein nila, mas mababa yung kalidad ng protein sa McDo. Nangyayari po yan dahil sa processing pa rin na nangyayari sa pagluluto ng mga pagkain na to. Remember, kapag masyadong nakaprito or kapag masyadong mataas yung temperature na ginamit sa pagluluto, nagkakaroon po ng tinatawag na oxidation. So, nasisira po yung mga protein components ng manok na yon. So, ang resulta, instead na makakuha ka ng high quality protein na magagamit mo sa muscles mo, low quality lang yung nakuha mo.
Pwedeng hindi ka ngayon mag-build ng enough na muscle o kaya naman pwedeng hindi siya magamit sa katawan mo at all. Also, another thing sa mga quality ng mga pagkain sa fast food, kung papansinin nyo po yung mga burger patty nila, beef po yan, di ba? Dapat beef yan. So, dapat pag pinisil ko yung ganyan, hindi dapat yan mabilis madurog. Pero, tingnan nyo po, ang bilis-bilis niya madurog. Tapos, ayan, punong-puno na ng mantika. Pero, ang sarap. Kainin ko ito mamaya. Ibig sabihin, mababa po talaga yung quality ng mga burgers. Posible na baka pinuno lang to or tinadtad to ng mga extenders. So, kumpara natin sa mga beef na nabibili talaga sa palengke, kapag ginawa nating patty yan, pag pinindot nyo po yan na ganyan, sobrang firm yan, hindi yan basta-basta madudurog. Next, bukod sa calories, sa sodium, sa quality, meron din po tayong tinatawag na nutritional density. Pag sinabi pong nutritional density, ito yung percentage ng nutrients na makukuha mo sa isang serving. So, kunyari, meron akong isang serving or sabihin natin grams na lang tayo. Kunyari, meron akong 100 grams ng broccoli. Yan. 100 grams ng broccoli. Tapos, kumpara natin sa 100 grams ng french fries. Between the two, ang mas mataas na nutritional density or mas dense or mas marami yung nutrition is of course si broccoli. Kasi nandyan yung fiber, nandyan yung mga vitamins, nandyan yung mga minerals. Kumpara natin kay french fries. So si fries, mababa po yung nutritional density. Mataas siya sa calories, mabubusog ka, pero yung nutrients na makukuha mo, sobrang baba. Doc, para saan ba yung mga nutrients na yan, mga minerals, vitamins na yan? Lagi natin yan naririnig. Pero ano ba talagang function yan sa katawan? Again, itong mga vitamins and minerals na naririnig natin, madalas to sa mga patalastas. Ang pinaka-function po kasi niyan sa katawan natin is napapaganda yung metabolism ng katawan natin. Kasi kailangan po yan ng mga enzymes natin sa katawan. Itong mga enzymes, yan yung tumutunaw sa mga pagkain, na yan yung tumutulong para makagalaw tayo na maayos, para makapag-function tayo throughout the day. Ngayon, kapag kulang tayo sa vitamins and minerals, imagine niyo po yung kotse na hindi siya na maintenance. Parang ganon. Sobrang daming sira. So, ito po yung breakfast na kinain ko bago ako mag-shoot today. So, kung napapansin nyo, halo-halo po yan. May kamote, may kanin, may manok, tapos may broccoli, may gulay. So, yan po yung perfect example ng high quality, high nutritional density, low calorie, at low sodium content na pagkain. So, ganyang meal po yung kabaliktaran ng mga fast food. So, kumbaga sa fast food, mataas masyado yung calories, mababa yung nutritional, mataas yung salt, pangit yung quality. Yan po yung perfect example na maganda lahat ng kalidad ng pagkain. Doc, kung mataas ang sodium niyan, di dapat maalat yan. Ba't hindi ako naalatan? Nasasarapan pa nga ako eh. Later, pag-uusapan natin yung tinatawag na dopamine addiction. So, may relationship po yan sa mga fast food. At yan din po yung dahilan kung ba't tayo nagkakaroon ng mga cravings. So, pag-usapan na natin yung mga epekto nito sa katawan natin. Unang-una po, nabanggit ko na rin naman kanina, wag na tayo lumayo, pagdagdag ng timbang. So, according to this study, assessment of obesity, overweight, and its association with the fast food consumption in medical students. So, mga med pa to, mga nag-aaral. Ibig sabihin, mga young adults to. So, sabi sa kanilang conclusion in our study, a significant relationship was found between BMI or yung timbang nila and fast food consumption, less physical activity, and intake of soft drinks. Ibig sabihin, associated po talaga sa pagdagdag ng timbang yung pagkain ng mga fast food. Also, according to the study, fast food intake and excess weight gain over a 1-year period among preschool age children. Ito naman, mas bata, mga preschoolers. Sabi sa kanilang conclusion, greater fast food intake for over 1 year was associated with increased weight during that time in this preschool age cohort. Again, nangyayari po ulit yan dahil hindi natin napapansin na sobra-sobra po yung mga calories ng mga fast food na to. Pero wag po kayo malilito lilinawin ko lang po. Itong calories, hindi yan masama. Itong sodium, hindi rin po yan masama. Ang nagpapasama dyan ay yung dami. Okay? Ang calories po kasi na pag-usapan natin sa dating video, yung calories kailangan natin yan para makagalaw tayo, para makapag-video ako sa inyo. Ngayon, kailangan ko kumain ng calories. Ang salt or sodium, kailangan din yan. Kailangan ng muscles natin yan para mag-contract, kailangan ng puso para mag-contract, at kailangan ng fluid natin sa katawan. Ngayon, nagiging pangit lang yan, nagiging masama lang yan kapag sobra-sobra at lagpas ka na sa daily limit mo. Ngayon, kung nalalaman po natin yung amount ng calories at asin at kung ano-ano pang quality ng pagkain sa mga gantong order, at least nagkakaroon po tayo ng awareness. Isa po sa mga steps ng tinatawag nating lifestyle changes is yung awareness ng mga kinakain natin. Kasi minsan hindi tayo aware. Kasi kumbaga naging habitual na siya. Parang habit na siya, ginagawa mo na lang siya everyday without knowing kung ano yung pinapasok mo sa katawan mo. Pero kung aware ka, at least alam mo man lang, dyan nag-i-start yung tinatawag nating pagbabago ng
lifestyle. Pero hindi ko rin po masisisi yung talagang gusto na mag-change ng lifestyle pero hindi nila mapigilan yung cravings. Kasi may mga dirty tactics po talaga na ginagawa yung mga ibang fast food chains na medyo may iniiba sila sa chemicals ng mga food na tinitinda nila. And dahil sa mga changes na to sa mga pagkain, yan yung nagiging dahilan kung bakit hinahanap-hanap at parang ang hirap tanggalin or tigilan ng pagkain ng mga ganito. Later, pag-uusapan natin yan. Next, ito yung isa pang epekto sa katawan ng mga fast food. So, imagine niyo ito po yung ating healthy na dugo. Ganyan siya kalabnaw. Healthy fluid sa katawan natin. Ngayon, since na pag-usapan natin yung mga gantong uri ng order, is sobrang taas sa mantika, sa mga fat, ang nangyayari, kapag kinakain natin yan, nakikita nyo po. Kung nakikita nyo, nagkakaroon ng mga oil deposit sa ating katawan. Hindi naman po literal na nagiging ganito yung dugo natin na naghalo yung langis ng kinain natin sa dugo. Hindi po literally na ganyan. Pero, mapapansin natin na yung mga mantika na yan, kapag tumagal yan at naproseso na sa katawan mo at laging ganyan yung kinakain mo, yung mga mantika na yan, pwede po yan bumara sa mga ugat natin sa katawan. At isa sa mga delikado na consequence is yung tinatawag nating heart attack. Ang heart attack, isa po yun sa mga most deadly at pinakataksil na sakit kasi wala po yung warning signs. Pwedeng ngayon nagja-jogging ka, nagbabasketball ka, pero biglang mamaya, biglang sasakit na lang yung dibdib mo, meron ka na palang heart attack. And number 2 is yung tinatawag nating stroke. Yan, pagbabara din po yan sa mga ugat ng mga gantong klaseng fat or mantika or mga kolesterol. Kapag nagbara po yun, yung mga ugat natin sa utak, pwede po yan mag-cause ng pagbaba ng blood flow sa parte ng brain na yon. And pag bumaba yung blood flow doon, mamamatay po yung parte ng brain na yon. Pwede kang maparalisa. Baka mamaya, in the future, tayong mga doktor, mas marami tayong makikita na heart attack, stroke, di ba? Yung mga ganyang problema na typically nanggagaling, among other things, sa diet rin. So, ano nga ba yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng cravings or sabihin na nating addiction na talaga namang hirap-hirap pigilan? Unang-una, convenience. Kaya po siya tinawag na fast food kasi very, very fast. So, ito na-order ko pa within wala pang isang oras. 30 minutes lang dumating na to sa bahay. At in-order ko siya gamit lang ang cellphone. Also, punong-puno tayo ng mga fast food sa kahit saang lugar. Dito po sa amin, kapag naglakad lang ako siguro ng mga 50 steps, meron na agad fast food dyan. At sa fast food na yon merong drive-thru. So, hindi na kailangan bumaba ng kotse. Yan guys, andito tayo ngayon sa Kalakhang, Maynila and magche-check tayo ng mga fast food. So, ito yung una natin nakita and ito yung nasa front nila. So, para siyang healthy, no? Kasi may mga gulay, no? May gulay, may kamatis. Tapos mura, 79 pesos. Karamihan din sa mga fast food dito sa Manila, talagang sobrang convenient fast food nga eh. Kasi magda-drive-thru ka na lang, di ka nabababa ng sasakyan, makakakain ka na. So, try natin bumili dito. So, ito yung order natin ay Barbecue Bacon King Jr. with double patty. So, ito ay 379. May Coke Zero ka na, tapos may fries ka pa na regular. So, kunyari ako, sa isang tingin, kunyari, ordinaryo ako na tao. So, hindi ako masyadong tumitingin talaga sa calories. Hindi ko akalain na baka pumatak to ng 1,000 kasama yung fries. Pero ganito siya kaliit. Tingnan nyo, yan. Ganyan lang siya kaliit. Actually, sa inflation, lumiit na rin siya lalo eh. Dati man, ano pa to. Hindi Doc Junior kasi yan. Junior pala kasi to. May mas malaki pala. Okay, sorry. Ito yung laman niya. May mayonnaise, tapos may ketchup, barbecue sauce siguro to. Tapos may ham, may burger patty. Check natin kung ilang calories to. So ito guys, 800 calories. Ito yung price niya. Diba? Liit lang konti. Check natin yung ibang fast food na nandito sa area na to. Kung ano yung pagkakaiba nila, ano yung mga parang features. Tikman natin sila. Next, bukod po sa very convenient, madaling puntahan, napakabilis, meron din po tayong tinatawag na dopamine spike. Ang dopamine yan po yung parang reward system natin sa katawan. Kunwari, may ginagawa tayong very rewarding para sa atin. Kunyari ako, ang very rewarding para sa akin ay matapos ko yung mga task ko for today. Kunyari ito, makapag-video and then makapag-duty sa ospital. Kapag natapos ko yung dalawang task na yan, very, very fulfilling. Talagang nabuboost po yung aking motivation at yung aking mood. Ang nangyayari sa katawan ko, kaya nabuboost yung aking mood kasi nagkakaroon ako ng dopamine spike. Ang dopamine yan po yung isa sa mga feel-good hormones na talaga nagbibigay sa atin ng motivation. So, ganun po yung sa akin sa pagtatrabaho. Pwede naman sa iba, pwedeng paglilinis ng bahay, pwedeng pagpupunas ng kotse, may dopamine spike. Kung ano yung mga hobbies, may dopamine spike. Ngayon, kapag kumakain tayo ng mamantika, maalat at masarap na pagkain, na present lahat sa mga fast food, meron ding dopamine spike yan sa atin. At dahil nakaramdam tayo ng dopamine nung kinain natin yung fast food na yon, ang tendency, hahanap-hanapin siya ng utak natin. Kasi masarap
masarap yung pakiramdam eh. Same with your hobbies, di ba? Pag ginagawa mo yung hobbies mo, nagkakaroon ka ng dopamine spike, hinahanap-hanap mo siya. Gusto mo siya gawin every day or every other day. Pagpapunas ng sasakyan, every day, every other day. Ako pagtatrabaho. So, sa fast food, may ganun din pong nangyayari sa katawan. At ito pa po yung medyo bad news. Ang dopamine po kasi kapag paulit-ulit yan na-activate, bumababa po yung kanyang sensitivity. Ibig sabihin, para ma-feel mo yung same effect na hinahanap ng katawan mo na feel good, na motivated, na masaya yung mood mo, kailangan mo na magdagdag ng mga amount ng kinakain. So, kunyari, dati, ang kinakain mo lang, nagkakaroon ka na agad ng satisfaction or happy mood ka na agad sa One Piece Chicken Joy, na okay ka na doon, kontento ka na. Pero dumating yung time na bumaba yung sensitivity ng dopamine mo, yung One Piece Chicken Joy, hindi na na-activate yung mood mo. Kailangan mo na kumain ng 2-piece Chicken Joy. So, ang resulta, para makuha mo yung same effect sa katawan mo, hindi mo napapansin, napaparami na tuloy yung mga kinakain mo. So, ito yung ating lasagna. May chicken na palang kasama, no? Pero, breaded chicken. So, may isang bread. So, may source ka ng carbs, protein, and fat. Karamihan ng nutrients nito, fat. Fat ang majority. Pero napansin ko dito, niluluto siguro talaga yun. Yung mga food muna kasi may waiting time siya na 15 minutes. Doon sa isa wala eh. Ang bilis eh. So ito yung ating pizza na honey glaze. Kitang-kita yung cheese oh. So by eyeball lang, alam mong fatty talaga eh. So ito yung ating tiramisu cake. So ito ay 495 lahat. Pero kung tatansyahin ko yung calories, siguro ito, mga ganito, pag ganito mga ice cream, mga 200 plus agad to, 250 ganun. Sabihin natin 200. Ito, nasa 500 to, 5 to 600. So nasa 700 calories nito. Ito since ma-cheese, tsaka ma-carbs, tansya ko dito nasa 400. Itong gantong typical na fried chicken, 300 yan. So mga 1.5 calories. Usually, nauubos ko yan, yung 1.5 calories. 3 meals na yan usually sa akin. Pero dito, isang meal lang siya. So ganun kabigat yung calories. And hindi natin napapansin kasi small lang yung servings nila. Ibig sabihin, low yung volume nila, pero ang taas-taas ng calories. So, calorie dense itong mga pagkain. Pero masarap and convenient. Another effect bukod sa convenient, mabilis, yung dopamine spike. Another effect po kasi is, nagkakaroon po tayo ng energy crash. So, pag sinabi nating energy crash, ito yung kumain tayo ng isang meal. Sobrang energetic natin. Pero after 1 hour or 30 minutes, worst, biglang bagsak yung ating energy. Ibig sabihin, hindi sustained na mataas yung ating energy. Kunyari ako, kumain ako ng, sabi nating 7 a.m. Kumain ako ng magandang quality na pagkain and very sustaining yung energy ko doon. Ibig sabihin, from 7 a.m. pagkakain ko hanggang mga 12 noon, pantay or pare-parehas yung energy levels ko. Hindi ako nagkakaroon ng biglang bagsak yung mood. Kumpara po sa mga fast food na nagbibigay ng mga energy crash. So, kunyari, nag-fast food ako ng 7 a.m., pwede po makaramdam ako ng energy crash or pagbagsak ng energy around 7:30 or 8 a.m. in the morning, depende po sa tao. Pero hindi natin i-expect na tuloy-tuloy yung pagtaas ng energy. Nangyayari po yung energy crash na yan, related po sa quality ng pagkain. So, different and medyo broad na topic to, yung mga quality ng pagkain. Maybe pag-usapan natin sa separate na vlog. Comment nyo po sa baba kung gusto nyo gawan ko ng video. Okay guys, so for our last meal, okay, so ang order natin ay Big Mac with 1 large fries. So, meron siya konting lettuce, pero sobrang konti lang, talaga mabibilang mo yung laman. Tapos may bread din siya sa gitna. Balik 3 yung bread niya, tapos 2 patty. Pero nasa siguro 400 calories. So kanina 1.5 no? 1.5 tayo kanina. Tapos yung isa parang 700. Kung mauubos natin lahat nung nabili natin, 3 lang to. Fast food, 3 meal. Nasa 3,000 calories lang. Dami. 3 meal pa lang yun na ordinary. Actually ito yung mga meal na parang medyo conservative pa itong mga to kasi usually personal experience ko before pag nag-order ako sa mga fast food, madami. May burger, meron akong rice meal, meron akong spaghetti minsan, tas coke. So, ito medyo conservative pa to. Ibig sabihin, mas lower pa yung amount ng calories dito. Pero, yun nga, for the sake ng convenience and yung sarap niya, minsan nasa-sacrifice yung nutritional value ng pagkain. Ngayon, before ko kayo bigyan ng guide, or parang healthier alternative sa pagkain ng mga fast food, pag-usapan muna natin kung ano nga bang ginagawa ng gobyerno para mabalanse or para malesen yung pagkain ng mga fast food. Ayan, dito tayo ngayon sa DOH, kasama natin si Dr. Albert Domingo, si Assistant Secretary, and may mga katanungan tayo tungkol sa fast food industry ng Philippines. Tingin niyo po sa observation niyo, kamusta po yung health status ng mga kababayan natin related to pag-consume ng fast food? Nagbabago ba?
May nalalagdagan ba mga sakit? Nagbabago, Doc Alvin, no? Sa panahon kasi natin ngayon, pag fast food, mas convenient, no? Hindi mo na kailangan magluto, hindi mo na kailangan maglinis, pipila ka lang, tapos fast talaga. Lalo na yung mga sumusunod sa 5 minutes, nandiyan na yung order, or kung rush hour. Yung convenience na yon na nagiging dahilan para yung ating mga healthier foods, yung mga gulay, yung mga prutas, medyo nakakalimutan. So overall, napapansin natin na mas dumadalas yung ganong pagkain, tsaka yung everyone's favorite happy chicken, wala tayong brand na sinabi, yung masayang manok, yan, di ba? Parang sa kapag kasarap-sarap niya, nakakalimutan natin na, teka, baka mamaya yung salt nun medyo mataas. And makikita natin sa data natin na over the years, tumataas rin yung bilang ng mga bata and matanda na medyo overweight, mataas yung timbang, or worse, obese. We are afraid that if the trend keeps on going, at kasama kasi sa development pag yung bansa natin nag-i-improve, naghahanap ng convenience yung tao. So when that happens, baka mamaya in the future, tayong mga doktor, mas marami tayong makikita na heart attack, stroke, di ba? Yung mga ganyang problema na typically nanggagaling, among other things, sa diet rin. May mga ba tayo, Dok, ginagawa ang prevent yung mga ganong pangyayari? Yes. Tinitignan natin, kakagaling lang namin sa World Health Assembly, no, na kung saan lahat ng mga ministries of health, lahat ng mga DOH sa buong mundo nakikita-kita. May mga naka-meeting si Secretary at meron ring mga advocacy groups na ang ina-advocate yung tinatawag na front of pack labeling. Ano yung front of pack labeling or FOPL? Sipin mo, pag pumunta ka sa Mexico or yung mga ibang mga Latin American countries, yung mga pakete, yung mga packages ng mga cookies or other foods, meron silang nakasulat kung ano yung laman. Number one, alam ko ngayon lahat may nakasulat kung ano yung nutrition content, pero ito may warning. So yung iba traffic light, may red, may yellow, may green. Kapag healthy, green. Kapag medyo, kapag delikado, yellow. Kapag masyado mataas yung fat or yung salt or yung sugar, red siya. That's one option. Meron din tayong gustong i-highlight, no, na nauna na at sana gawin nating lahat. When I say gawin nating lahat, national, nauna sila sa Quezon City. Although, napasa na yung ordinansa last year, this December 2025 magsisimula. Kasi kailangan sanayin. Ano yung sinasabi ko? Yung calorie labels sa mga restaurants, tsaka sa mga karinderya. Sipin mo, sa turo-turo, parang pag may nakita kang crispy pata dyan, biglang may nakalagay doon katabi ng presyo, 600 calories. And then, mako-compare mo rin yan, may mga dishes na may mga labels. It's about choice, in other words, na ibigay natin sa ating mga mamamayan yung impormasyon na ito yung kakainin mo. Kung gusto mong kainin, hindi ka pinipigilan, pero yan ang situation. May third pa, Doc Alvin. Ito naman, tawag namin is excise taxes, mga buwis, taxation. O huwag kayong mag-alala, hindi namin kayo bibisan yung mga kumakain. Ang binibisan po is yung gumagawa ng pagkain. For example, meron tayong excise tax on sugar-sweetened beverages. Yung sugar-sweetened beverages, mahabang salita yan para sa soft drinks, mga juice na matatamis. At pag sinabing lalagyan ng tax, kapag ikaw ay gumamit ng ingredient na medyo high fructose corn syrup, for example, hindi siya sugar, may additional tax yun. Kapag ikaw ay masyadong matamis, at paano nasusukat to? Kasi sinusukat or dinideclare yung number of spoons or grams of sugar. Pag lumampas ka sa ganitong level, medyo may dagdag na buwis yan. Ang intended na effect nun ay para yung ating mga manufacturers medyo mapaisip-isip tapos magre-reformulate sila. So, imbes na sobrang tamis, bababaan nila yung asukal. So, hopefully, pag nagbuwis ka dun sa mga pagkain na yon, hindi mo pinipigilan kumain yung tao, pero binibigyan mo sila ng parabang pagkakataon na isipin, pwede ba akong bumili ng mas mura na healthy kaysa itong mas mahal na hindi healthy? So, nalaman na natin yung steps or mga hakbang ng government. Ngayon, alamin naman natin yung mga steps na kailangan mong gawin sa sarili mo. Again, sinabi ko po na hindi naman kailangan itigil. Pwede pa rin naman tayo bumili. Paminsan-minsan, wag lang araw-araw. At samahan mo ng mga teknik na to. Unang-una, limit and balance. Ibig sabihin, pwede ka kumain pero bawasan mo. Limitahan mo. So, kunwari, 2-piece burger steak ka dati. Ang orderin mo ngayon, 1 piece na lang. Kunwari, mahilig ka sa Chicken Joy, yung pinakataba kasi niya nasa balat. Ang gawin mo, tanggalin mo yung balat. Pamigay mo sa kasama mo. Kung dati nagsa-soft drinks ka or iced tea ka, ang gawin mo ngayon, tubig na lang ang inumin mo. So, yun po, lilimitahan natin or babaguhin lang natin ng onte yung mga
ingredients ng fast food na kinakain natin. Next, obserbahan natin yung sodium or yung alat. Again, yung isang order kanina, halos mapuno na niya yung sodium intake ko for that day. Ngayon, ang gagawin natin is babawasan natin. Marami pong ways para mabawasan ng sodium. Pwede nyo po i-request na wag lagyan ng cheese, wag lagyan ng mayonnaise or other seasoning yung inyong burger. Kasi yung pinakapati naman po may lasa na yan eh. Also, kung magfe-french fries po kayo, wag nyo na po lagyan ng ketchup or extra gravy. Wag nyo na isawsaw doon kasi yung mismong french fries, may asin na rin po yan. Next na technique, dayain natin yung ating brain. So, meron tayong dopamine spike na hinahanap, di ba? Ang mangyayari kasi kapag bigla natin tinanggal yung mga fast food, pwede tayong bumagsak lagi yung ating mood. Malulungkot talaga tayo. So, ang gagawin natin, papalitan lang natin ng healthier option. Kunyari, french fries ang gusto mo, ang gawin mo, mag-order ka ng patatas, bumili ka ng patatas, hati-hatiin mo, at ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong french fries. Kung favorite mo yung mga burger steak or yung mga yum burger, dapat po, ikaw na yung gumawa ng yung burger. Bumili ka ng giniling, gawin mong bilog, ikaw na po magprito. And kung sanay na sanay ka po sa mga soft drinks, pwede po kayo mag-sparkling water para meron pa rin siyang, para carbonated pa rin siya, doon pa rin yung feeling ng parang soft drinks pero hindi siya mataas sa sugar. Gawin nyo lang po itong mga technique na to and hindi naman po kailangan tanggalin yung mga fast food. Obserbahan nyo po yung sarili nyo and makikita nyo po yung resulta ng mga after 3 to 4 weeks. Gawin nyo lang pong consistent. Okay, Doc. Last question na, Doc. Any message na lang po sa mga nanonood tungkol sa siguro advice natin for healthy eating? Yes. Sabi nila may kasabihan, di ba, sa English, you are what you eat. Ikaw ay kung anong kinakain mo. So kung anong kinakain natin, maging mindful tayo. Meron tayong tinatawag na pinggang Pinoy. Ang pinggang Pinoy, pag tinignan mo yung plato mo, dapat kalahati doon, hindi lechon, hindi rice. Dapat ng kalahati doon prutas at gulay na as much as possible, steamed or boiled, wag fried para hindi tayo masyado mataas sa fats. And then yung plato natin, yung 1/4 nun, hanggang doon lang po ang rice or carbohydrates. And then finally, yung natitirang 1/4 ng plato, yun yung ating proteins and fats. So yun doon yung karne, andun yung mga taba. At mas maganda kung mas maraming protina kumpara sa taba. May mga ibang pinggang Pinoy, yung sinabi ko para sa pangkaraniwan na adult, no? Pero may mga iba para sa buntis, may iba para sa mga bata. Tingnan nyo po yung ating Food and Nutrition Research Institute. Pwede nyo rin tingnan yung mga website ng National Nutrition Council. May mga guidelines po yan para ano yung magandang healthy eating habits natin. So, diyan ko na po tatapusin ang video na to. Sana marami kayong natutunan. Again, hindi po natin kailangan parusahan ng ating sarili. Yung mga fast food, andyan sila para ma-enjoy natin and para makapag-bonding tayo sa ating family or sa ating sarili. Pero wag natin isasakripisyo yung ating kalusugan para lang sa maikseng happiness. Kung gusto nyo malaman yung pagbabago ng mga food choices sa Japan, ito po yun. And kung gusto nyo malaman yung mga pagkain na akala mo healthy pero hindi pala, ito po yun. Once again, I'm Doc Alvin, signing out. Nakantok na ako. Nakakantok yung maraming MSG.